main revival ako to unbreakable unity. Praise the Lord. Ang title po ng ating the importance of praying together in unity. Amen? Praise the Lord. Ang sama-sama po natin pagkakaisa sa pananalangin. Dahil today po ay ang ating midweek service. Praise the Lord. Ang revival, ano ba ang meaning ng revival? Praise God. Meron po bang tatas ng kamay? Ayan, revival po, sabi, to revive po, to revive, to restore. Po. Ano po po ang bawat isa? Na-revive na po ba? Na-restore na po ba tayong lahat? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa isang anak ng Diyos na sumagot. Amen. Praise the Lord. Sige po, pasensya na po. Ano lang po ng, katal. Nervous po. Praise the Lord. Tunay nga po na, sabi nga po the importance of praying together in unity. Amen. Even din po pala sa ating prayer, no? Nangangailangan din po pala ng unity, ng pagkakaisa po. Amen. Dahil wala po yung pagkakaisa sa atin sa pananalangin. No? Useless po ang ginagawa natin. Katulad po ng ating prayer and fasting na ginagawa. Amen po. Pero po nag-fasting ng breakfast, ng lunch, ng dinner. No? Praise the Lord. Sino po rito yung schedule na may prayer and fasting? Amen. Glory to God. Praise the Lord. Sige po. Ang Diyos po patuloy na magpapala sa bawat isa sa ginagawa po ninyo. Bagamat magkaitulay tayo physically, no? But in spirit, patuloy po tayo nagkakaisa through prayer in unity, to prayer and fasting po na ginagawa natin. Amen. Praise the Lord. Tuloy nga po sabi rin na hindi po tayo yung dating sa Amen. Praise the Lord. Praise God. Tuloy nga po dito sabi the importance of praying together in unity. Sabi, ang team po natin for naman ng may revival, a call to unbreakable unity. Praise the Lord. No? Tuloy nga po ang nais ng Panginoon. Maraming na tayo ay nagkakaisa. Bagamat may kanya-kanya po tayong attitude. Ano po, iba-iba. Pero through prayer, ay tunay na nais ng Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng unity. Amen po ba? Praise the Lord. Tunay na ang verse po natin sa unity ang Acts chapter 1, verse 13 to 16. The importance of praying together. No? Bakit nga po mahalaga ang ating pananalangin o yung pagkakisa po natin sa ating pananalangin? Bakit po kaya napakahalaga nito sa bawat churches, sa bawat mananampalataya, yung unity? No? Even nga po sa bahay, di ba po? Napakahalaga rin po ng unity. Kasi kung merong walang unity sa loob ng tahanan, kung ikaw lang ang gagawa, parang napakahirap. Amen po. Pero kung tayo po ay may unity po, madali po ang isang trabaho ay napakadali po matapos. Amen po. Meron din po sa ating churches. No po, bagamat tayo may iba't ministry po na pinapapaloban, pero po, naroon po yung unity ng bawat isa. Kaya po, mas higit na lalago po, sabi nga po yung bawat churches at yung bawat ministry kapag meron nag-dwell po ang spirit of unity. Amen po. Praise the Lord. Sabi nga po dito, praying together, sabi nga po, yung importance of praying, sabi nga, una po dito, unifies us with the believers. No? Amen. Unifies us with the believers. Pag tayo po ay sama-sama, nananalangin sa harapan ng ating Panginoon, bilang mananampalataya po ng ating Panginoon, na tinawag ng Diyos, no, mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan, tayo po ay nagkaroon ng unity. Pag tayo po ay sama-sama, sabi nga po, nananalangin. No? Tunay nga na ang Holy Spirit po, ang patuloy na kikilos po sa ating buhay. Ang Holy Spirit po ang siyang patuloy na magigil po sa ating kalagitnaan. Kasi without the Holy
Spirit? Natin po, wala po kabuluhan ang ginagawa po ng bawat isa kung wala po ang pagsama po ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya dapat po kapag may unity po, sabi nga po, ando na po yung leading ng Holy Spirit sa ating sa buhay natin o sa bawat isa. Ito po nga po yung halimbawa po sa Acts chapter 1, verse 13 to 16. No? Praise the Lord. Doon nga po na sila, sabi nga po doon sa verse 13, pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na kabayan at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Verse 15, makalipas ang ilang araw na magkakatipon, ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Verse 16, mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na namuna sa mga dumakip kay Jesus. Ito po yung sama-sama po, kumaga sa ating living service. Sama-sama po pananalangin po nila Pedro, Juan at ang kanyang po mga kasama. At tuloy po sa unity ng kanilang pananalangin, nagkaroon mo na nag-break po, unity nila doon. At tuloy na naranasan po nila sa kanilang pagkakaisa yung pagsama po ng banalan ng Espiritu. At pangalawa nga po doon sa ating importance of praying together. Yung pangalawa po ay praying together unifies with praise the Lord. Ito po sa John 5:14 to 15. Amen. Praise the Lord. Kung lahat po tayo sa kanya po ay sama-sama, hindi lang nabibigyan po natin ng kaluguran ng ating Panginoon at tuloy na ba ng Espiritu at siyang patuloy na magkakari po sa buhay ng bawat isa at tuloy na ang Panginoon ang patuloy na mag-lead sa atin, no, sa ating mga prayer po, sa ating mga pananalangin. Pangatlo po, pray together, demonstrate, sabi nga po, unity in the believers. No, proclaim Christ for the world. Dito rin po sa ating pong praying together, pinaproclaim din po natin yung kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. At tuloy nga po, Panginoon, yung unity ay tuloy na napakahalaga po sa kabuuan po ng ating church at sa kabuuan po ng bawat isa. At text namin po ito, conclusion lang po. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. At sabi nga po doon, may the Lord forget the role of prayer in unity. No, praise the Lord. Tunay nga po na ang Lord po ang mapagpala sa mensahe niya po sa mga conclusion. May we never forget nor diminish the role of prayer in the advance of the gospel. May our churches be full of people who labor in prayer. As we send missionaries, we must regularly entrust them to the one who builds His church. We are confident that the gates of hell will not prevail against it. Amen po. Tunay nga na ang kaaway po kapag may unity ay hindi po nakakapasok. Ano po? Hindi can prevail po. Sabi gano'n. We are confident that the gates of hell will not prevail against it. Praise the Lord. Sige po, tayo sa madaling niyo po at mananangin.